Hello, what's up? This is Cotton back again for another video. So, random vlog lang po ito and medyo na-excite na ako sa idea na what if, diba? What if ipakita ko sa inyo yung epekto ng pagbaba ng screen resolution sa gaming? Naghahanap ba kayo ng mura, legit, talagang gumaganang Windows 10 Pro key? Yes, dito po sa license key na to, pwede nyo na pong i-upgrade din from Windows 10 to Windows 11, or you can use this mismong license key sa Windows 11 din if you want. Yes, this is the Microsoft Windows 10 Pro OEM key global galing mismo kay SCDKey. Yes, this is SCDKey na website. Type nyo lang po scdkey.com, and dito sa price na to, pag ginamit nyo ang aking promo code na QK25, mababawasan pa po ito. Itong $22 na mura na nga, mababawasan pa siya ng 25% off. What you can do, pag okay na, click nyo lang po buy now, yun, and then type the code QK25, click natin apply. From $22, tandaan nyo, magiging $16 na lang. Look at that, oh, yun ang discount. That's 946 na lang po. So, ang laki po na matitipid nyo rito. Meron na kayo agad na Windows key. Now, kung sure ka na rito sa price na to, you can go for submit order. Click nyo lang po itong submit order na to. And then, pili po kayo ng inyong mode of payment. Mint, Pay, Google Pay, 0% fee po sa Google Pay, PayPal, Alipay, NewSurf, Visa. Click nyo lang po itong buy with GPay. Okay? Click nyo na po yan. Dadaling kayo sa Google, siyempre magsasign in kayo, and once na nakapagbayad na kayo, click nyo lang po yung account nyo sa taas. I'm pretty sure nakalagin naman siguro kayo. User Center, and then punta lang po kayo sa inyong purchase orders. Click nyo lang po ito, purchase orders. Copy nyo lang po rito yung purchase order nyo, nandito na sigurado yung key, and after that, punta na po kayo sa inyong PC or laptop, Windows 10 or Windows 11, at sundan nyo lang po kung paano i-activate yung Windows 10 or Windows 11 na laptop and PC nyo. After nyo makopya ang inyong license key, pumunta lamang sa search, hanapin sa settings ang Windows Activation, open, click change product key, ilagay ang license key na nakuha, click next, at boom, open Windows PowerShell, type slmgr.vbs /xpr and click enter. At lalabas ang the machine is permanently activated. So again, if you're looking for affordable license key from Windows 10, Windows 11, kahit mga AAA games nyo, Microsoft Office, available po rito kay SCDKey. Yes, ang dami po nilang selection. Click nyo lang po yung link sa video description. Okay na po kayo doon. Alright, balik tayo sa regular programming. Okay, so currently, as is muna tayo. Lalaroin ko yung Farlight. Mabilis na to, isang game lang tayo para hindi na masyadong mahaba. So, laruin ko yung Farlight as is shot, naka 1080p. Currently 1080p ang screen resolution nito. This is Poco M6 Pro, yung bagong Poco M6. Yeah. Hilo G99 lang po ito, Poco M6 Pro, tapos 1080p ang kanyang screen resolution. Okay? 1080p. So, mapapakita ko sa inyo saglit dito sa A-Shell, and then try natin WM size. So yun, 1080p. Kita nyo, 1080p by 2400 yung kanyang screen resolution default. So, hindi mo natin babaguhin. Maglalaro tayo ng Farlight, and then sa setup ko muna saglit. Wait lang ha. Ilagay natin sa choose up to record para may recording tayo para hindi nanguhula yan. Okay? So, nilagay natin dito yung Farlight sa recorded kung ilang FPS para makuha natin mamaya yung average FPS niya. Now, let's start. Isang game muna tayo saglit. Tapos, doon natin pagbabasihan, i-comparison natin mamaya pag binaba na natin yung screen resolution. So, 120 Hz screen refresh rate tayo para kitang-kita nyo na pwede talaga siya mag 120 FPS. Bukasan natin ng konti yung volume para hindi masyadong ano. Yan, ready. Let's get ready. Okay. So, sa settings, graphics, naka-smooth po tayo. Smooth settings, extreme FPS, medium resolution. Okay? Medium resolution. Yan lang po. Hindi ko to babaguhin even if pag lumipat tayo sa 720p, mamaya bababa natin sa 720p. Okay? So, tandaan nyo, smooth, extreme, medium. And then, let's go. So, currently, nag-average tayo sa 90 to 100 FPS, no? So, jump na tayo dun sa mismong laro para masaya.
Damn! So, yun. Yun ang una nating win. So, check natin ngayon. Wait, exit tayo saglit. Titingnan natin yung record. So, exit tayo. So, tatandaan lang natin ang view records. So, February 4 tayo. February 4, 2024, 8:40 p.m. So, currently nasa 8:58 tayo. Hindi nyo lang kita. Pero, yan, 8:58. So, ito yung nilaro nga natin lately. Yung pinaka-last na nilaro natin. So, ang average natin dito is 74 FPS. Okay, nakita natin 74 FPS. Average power draw niya is 73 milliwatts. Okay? So, medyo mababa, no? That's the 1080p screen resolution. Naka-default tayo, hindi pa natin ginagalaw. Tandaan nyo, 74 average FPS niya. Okay? 74. So, screenshot natin yan para pala tandaan lang, just in case lang. And actually, pwede mo natin balikan yung mamaya. Gusto ko lang siya screenshot. So, 74 FPS, 73 milliwatts ang power draw. So, ngayon, punta tayo ngayon kay A-Shell. Double check ulit natin kung ano yung size niya. Baka sabihin nyo, binago ko pala. Kalagitnaan, no? 1080p pa rin naman siya, di ba? So, yan. Ngayon, babaguhin natin siya. Ibababa natin from 1080 to 720p. So, lalagay natin, WM size 720 X, letter X, small letter lang po ito na X, 1600. Iyan. Mababago yung size, yun, nagbago na yung laki ng font. So, hindi pwedeng ganyan, syempre. Medyo baguhin natin ng konti yung density. Yung kanyang dami ng pixel per inch. WM density, set natin sa 280. Okay. Okay, nag-reload na siya. Okay. Hindi na malaki yung icons. Normal na siya. Pero ang current na screen resolution, check natin ngayon. The WM size is 720p na. Naka-override na siya ngayon. Again, 720p na po ngayon yung kanyang screen resolution. So, mag-i-improve kaya yung FPS niya o frames per second niya ngayon binaba na natin sa 720p. Okay? Ang laki nito masyado, litan natin yung taco stats, baka kainin naman masyado ng screen. Again, 74 FPS ang average kaninang 1080p ha. So, lipat muna tayo, customize lang natin to saglit, litan lang natin, medyo malaki. Yan, okay. So, yan, ayan. Ulit tayo. Si Farlight, i-clear data natin saglit. Siyempre para mag-adjust sa bagong resolution. Clear data natin muna. Yan. Alright. Naka-clear data na. So, magda-download siya ulit ngayon ng bago. Alright. 720p. Magkakaroon ba ng improvement sa FPS average? Yung kanina 74, di ba? 74 FPS buong game. Tapos, ang highest natin is nasa 38 yata na battery temperature. Something like that. But, okay lang yan. Gusto ko lang makita talaga kung may improvement nga talaga siya sa average FPS. Confirm. Okay natin yan. Nag-clear data kasi tayo. Start game. Ayun na. Okay, this one is the 720p version na, no? Double check ulit. Ang graphics dapat nasa smooth, extreme, at saka medium resolution. Okay, tignan natin kung mag-i-improve ba yung 74 FPS average. Start tayo ng 902. Pag-adjustin muna natin yung kanyang frames habang hindi pa nag-umpisa yung totoong game. Yes, jump lang muna. Magkaroon kaya ng improvement? Pangit naman kung wala, no? Alright, let's go. Alright, eto na nga. Magkakaalaman na ngayon kung may epekto ba talaga ang pagbaba ng screen resolution sa FPS quality ng game. Especially sa ganito ka-demanding na game. First time yata makapasok dito sa part na to ng mapa. Saan papunta to? Doon. Ito po, ang dami namin kasabay. Nabitin pa nga. I don't have a gun. Ayun, I have a gun now. Pwede na yan.
Okay, so natapos na tayo. Check na natin sa Tacostats, View Records. Nag-start tayo kanina ng... Yes, ito nga, ito yung huli. So, 80, kanina ay 74. Kung di 74 FPS yung average. Tumaas tayo ng konti to 80 FPS. Not bad, no? Kung isa pa, parang mababa yun actually. So, try pa natin isa pa last. Last na to. One more time. Okay, so, isagad na natin. Isang lobat na lang. Ngayon, mag-i-start tayo ng around 9:58 PM. Okay, so yun. Let's push this. Again, ang settings ng graphics natin ay smooth, extreme, medium. Pero, ang ating, remind ko lang na ating is WM size is 720p pa rin, ha? So, dito tayo. Let's go. Ayun, let's go, let's go, let's go! Double kill. So yun, dead ball na tayo, so pwede na tayo malis. So 74 yung base natin from 1080p resolution. And this was the second test. Baka kasi fluke lang na hindi pala tumataas. Ay, sorry. So, tingnan natin kung bumalik sa 70. Fluke lang yung unang test. Ito pangalawang test is panigurado lang kung tumaas nga ba siya. Using this again, 720p, WM size, double check, 720p, okay? So, ito na po yung result. View records. Ito yung latest, last. Yes, look at the average FPS. Hindi po siya fluke na tumataas ang FPS stability niya kapag mas mababa ang screen resolution. Tumataas actually yung FPS. 96, yung unang test is 80, and then sunod is yung 74. So ito yung pangalawang test, which is umabot ng 13 minutes. 13 minutes gameplay, 96 FPS. Yung una, ito ay 25 minutes. Yun nga yung unang test, 80 FPS ang average. And yung pinakauna sa lahat, ito yung 16 minutes lang to 74 FPS. So again, yung final test na hindi fluke, proof na tumataas ang FPS stability kapag mas mababa ang screen resolution ng phone, 96 FPS in 13 minutes. So, okay ba? So yun. Random vlog lang, just another way lang natin na papakita ko sa inyo na lower resolution improves performance konti. Hindi malaki, hindi grande, pero at least nakikita natin may improvement naman. And even sa temperature, 37 degrees Celsius lang. So, yeah. Yun lang. Random vlog lang to. Sabi sa inyo, another proof lang na nakaka-improve talaga ang lower resolution. Best ito actually itong technique na to sa mga low-end smartphones talaga. Hirap na sa current na mga games, sa mga new updates ng games. Makakatulong to sa inyo konti lang, okay? Hindi significant na napakalaki. Pero kita nyo naman, kahit konti yun, is malaking bagay pa rin yun. Improvement sa battery, improvement sa temperature, and improvement sa FPS performance. Alright? So hanggang doon lang. This is Scott, man. I'll talk to you again soon.